Kabanata 5081 sinakop ni Taran ang isang universo malapit sa isa sa mga hangganan ng Orstellan Realm. Nagkaroon siya ng magaspang na ideya kung paano maging pinuno ng Orstellan Sect. Noong una, wala siyang interes sa Orstellan Sect. Gayunpaman, nais niyang makapasok sa Sovereign Rank. Naabot na ni Lady Tahila ang Sovereign Rank. Ang supernatural power na naiwan ng isang powerhouse na tulad niya ay magiging isang magandang reference material sa kanya. Sa makatuwid, nagpasya siyang subukan ang pagiging pinuno ng Orstellan Sect para malaman niya ang tungkol sa Orstellan Art. Mag-ulat. Isang armadong lalaki ang biglang sumulpot, lumuhod sa isang tuhod, at magalang na nagsabi, "Guro, may taong bumisita." Sinasabi niya na siya si James Caden. James. Bahagyang nagulat si Taran. Ang tsismis tungkol sa Grand Priest ng Orstellan Sect na nagpapanggap bilang James ay kumalat na parang apoy at nagdulot ng maraming kaguluhan. Bilang isa sa pinakamalakas na powerhouse, natural na nahuli si Taran sa balita. Matapos itong pag-isipan, nagpasya si Taran na makipagkita kay James. Nakasuot ng puting robe si James, naghihintay sa labas ng universo habang nasa likod ang mga kamay. Swoosh! Bumungad sa kanya ang malabong silweta at unti-unting nag-transform sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tinitigan ni Taran si James at pinagmasdan siyang mabuti. Gayunpaman, ang soul aura na naramdaman niya ay talagang kay James. Sa sandaling iyon, nagsimula siyang maghinala na ang nasa harapan niya ay si James. Ikaw ba ang Grand Priest ng Orstellan Sect o James Caden? Tanong ni Taran. Napangiti ng mahina si James at sinabing, "It doesn't matter who I am. Naalala ko noon pa man ay gusto mo akong makipag-duel. Well, nandito ako ngayon." Ha! Tumawa si Taran at sinabing, "Kung natutunan mo na ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, hindi na mahalaga kung sino ka man. So, nandito ka ba para hamanin ako?" Sumagot si James, "Tama." Pagkatapos, pinakawalan ni James ang mga salitang, "Hinahamon kita," sa kawalan. Ikinaway ni Taran ang kanyang kamay at iginuhit ang mga salita patungo sa kanya. Pagkatapos, sumigaw siya, tinanggap ang hamon. "Huwag na tayong mag-aksaya ng oras at mag-challenge kaagad. Mag-away tayo sa labas ng distrito," sabi ni James. "Sa gusto mo." Bahagyang tumanggaw si Taran. Samantala, nakikita ng mga alagad ng Orstellan Sect ang lahat ng nangyayari sa Orstellan Realm. Biglang natuwa si Haring Marcy Ice at napabulalas, ito ay nagiging kawili-wili. Talagang nagpunta si James para hamanin si Taran. Inaasahan ni Haring Marcy Ice ang hamon. Gusto niyang malaman kung kayang talunin ni James si Taran pagkatapos niyang mamaster ang Marcy Ice Path, Tenfold Realms Transcendent Sutra, at hindi mabilang na supernatural powers. Si James ang magiging pinakamalakas na cultivator sa Endlos kung kaya niyang talunin si Taran. Ang iba pang mga disipulo ng Orstellan Sect ay naghihintay din sa tunggalian. Naglaho ang katawan ni Taran at lumitaw sa labas ng distrito. Maraming extraterrestrial demons sa labas ng distrito. Gayunpaman, tumakas sila sa takot matapos maramdaman ang makapangyarihang aura ni Taran. Kaagad pagkatapos, lumitaw si James sa lugar. Ang dalawa ay lumutang sa kawalan sa labas ng distrito at nagkatitigan. Hindi mabilang na mga powerhouse ang nagtipon sa ibabaw ng pader ng lungsod sa di-kalayuan. Kabanata 5082 hinamon ni James si Taran sa isang tunggalian bilang Grand Priest ng Orstellan Sect. Ang balita ay kumalat sa buong Orstellan Realm sa loob ng napakaikling panahon. Ang Orstellan Realm ay kasing laki ng isang distrito sa Endlos. Sa makatuwid, ang iba pang mga powerhouse ay maaaring mabilis na dumagsa sa larangan ng digmaan upang panuurin ang labanan. Bago magsimula ang labanan, ang mga pader ng lungsod ay napuno ng mga buhay na nilalang mula sa Endlos. Samantala, hindi mabilang na mga extraterrestrial demons ang nasa labas ng mga pader ng lungsod. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na makalapit sa larangan ng digmaan at mabilis na lumikas matapos matakot sa malalakas na aura na inilabas nina James at Taran. Inilagay ni Taran ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at mahinahong sinabi, "Lumabas ka, Grand Priest. Sa laban na ito, hindi ako magpipigil." Nakangiting sabi ni James, "Hindi mo na kailangan.
Isang malakas na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni James, at ang nakasisilaw na halos ay tumakip sa ibabaw ng kanyang balat. Ito ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Ang aura ni James ay tumagos sa hangin, at ang mga buhay na nilalang na nanunood mula sa mga pader ng lungsod ay nagulat. Akala ng lahat ang James na nauna sa kanila ay ang Grand Priest ng Orstellan Sect. Kaya, hindi nila inaasahan na nilinang din niya ang Marcy Ice Path sa ika-14 na ranggo. Ang kanyang aura ay katulad ng kay Haring Marcy Ice, na naunang nakipaglaban kay Taran. Tumingin si Taran sa kanya at mahinahong sinabi, ang Marcy Ice Path na naman. Kahit si Haring Marcy Ice ay hindi ako kayang talunin. Hindi ako magpapatalo sa ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path. Gusto kong ipaglaban mo ako gamit ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Nakipaglaban na si Taran kay Haring Marcy Ice. Bagamat natapos ang laban sa isang tigil-tigilan, tiwala si Taran sa kanyang lakas. Maaaring hindi siya matatalo kay Haring Marcy Ice, na nakabisado ang Marcy Ice Path kung magkakaroon sila ng life and death duel. Hindi na siya interesado dahil nakalaban na niya ang Marcy Ice Path. Sa halip, gusto niyang labanan ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Huwag kang magmadali. Nakangiting sabi ni James, nasa Chaos Essentia rank lang ako, na mas mababang ranggo kaysa sa iyo. Kung gusto kitang talunin, hindi sapat ang Marcy Ice Path. Kailangan kong gumamit ng iba't ibang supernatural powers. Gayunpaman, biglang huminto si James. Kalmadong tanong ni Taran, Nakangiting sagot ni James, kung matatalo ka, gusto kong sundin mo ako habang nasa Orstellan Realm. Haha. Tumawa ng mayabang si Taran. Kung matatalo mo ako, susundin kita pagkatapos nating lisanin ang Orstellan Realm. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mga salita. Gumaan ang pakiramdam ni James nang marinig ang mga salita ni Taran. Siya ay misteryosong nawala sa lugar at muling lumitaw sa harap mismo ni Taran. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang kamao nang may makabuluhang momentum. Ang potent aura ni Taran ay natipon sa ibabaw ng kanyang katawan at bumuo ng protective barrier. Hindi masira ni James ang protection na hadlang sa kabila ng paggamit ng mga kapangyarihan ng Marcy Ice Path H's 14th rank. Boom! Isang pagsabog ang nangyari sa walang laman bago si Taran. Gayunpaman, nanatili siyang hindi nasaktan. Hindi masira ni James ang protection na hadlang ni Taran, at magdulot ng anumang malaking pinsala sa kanya. Ang karamihan ng mga powerhouses ay nanunood mula sa pader ng lungsod. Napakakapangyarihan ng Grand Priest. Gayunpaman, siya ay bahagyang mas mababa kaysa kay Haring Marcy Ice. Sa panahon ng labanan sa pagitan ni Haring Marcy Ice at Taran, ginamit ni Haring Marcy Ice ang ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path at ang kapangyarihan ng kanyang cultivation base. Ang Grand Priest ay hindi makakalaban sa Taran sa pamamagitan lamang ng ika-14 na ranggo ng Marcy Ice Path. Ilang powerhouses ang nagkomento sa labanan. Samantala, binigyang pansin din ng mga powerhouse ng human race. Kamangha-manghang, naramdaman ni James na namamanhid ang kanyang kamao. Ilang beses niyang iwinagayway ang kanyang braso para mabawi ang pakiramdam sa kanyang kamay. Ang kanyang dugo ay kumulo, at ang kanyang fighting spirit ay nag-alab. Kasabay nito, isang mahiwagang kapangyarihan ang lumabas sa kanyang puso. Ngumisi si James at muling ibinaba ang kamao. Boom! Agad na nabasag ang protective barrier ni Taran. Kabanata 5083 nabasag ni James ang protective barrier, at ang kanyang pag-atake ay dumapo sa katawan ni Taran. Natusok ng impact ang laman ni Taran. Isang pinsala ang nabuo kaagad, at ang sakit ay kumalat sa buong katawan niya. Anong sorpresa? Nagulat si Taran sa kinalabasan. Nawala siya sa malayo at mabilis na pinagaling ang sugat. Naging seryoso si Taran sa laban. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at ilang mga inscription ang lumitaw na bumubuo ng isang mahabang itim na espada. Ang espada ay tumakas patungo kay James na may napakalakas na kapangyarihan. Ang espada ay tumakas patungo kay James na may napakalakas na kapangyarihan. Tumagos ito sa kawalan at lumitaw sa harap ni James sa isang kisap mata. Tumango si James, break.
Inipon niya ang lahat ng lakas sa kanyang katawan at hinampas ang kawalan. Isang malabong kamao ang agad na bumaril at nakipagsagupaan sa itim na espada. Ang mahabang itim na espada ay nabasag sa mga inscription. Namangha ang mga nanunood. So iyon ang kapangyarihan ng martial path. Naabot ni Haring Marcy Ice ang tugatog ng martial path at nilinang ang kapangyarihan ng puso sa kanyang pakikipaglaban sa Taran. Gayunpaman, ang Grand Priest ay nagpapakita ng pinakadakilang estado ng martial path. Maaaring ang Grand Priest ay mas malakas kaysa kay Haring Marcy Ice. Si Haring Marcy Ice ang lumikha ng Marcy Ice Path. Talaga bang higit pa kay Haring Marcy Ice ang tagumpay ng Grand Priest sa Mauritius Path? Ang mga powerhouse ay nalilito. Si James ay nagpakita ng nakakatakot na lakas. Sa ika-14 na ranggo ng Mauritius Path at sa kapangyarihan ng pinakadakilang estado ng Martial Path, siya ay nasa parehong antas bilang powerhouse sa tuktok ng Chaos Completer rank. Kahanga-hanga na ang kanyang lakas, ngunit hindi pa niya nagamit ang kapangyarihan ng kanyang cultivation base. Walang nakakaalam kung ano ang iba pang mga pakulo ng Grand Priest. Magiging kawili-wili ang laban na ito. Nararamdaman kong matatalo si Taran sa Grand Priest ng Orstellan Sect. Excited ang mga manunood na makita kung ano ang magiging laban matapos masaksihan ang lakas ni James. Samantala, ang itim na espada na nabasag sa mga inscription ay mabilis na sumanib sa isang malakas na pormasayon. Si James ay nakulong sa loob ng formation, at isang malakas na pressure ang dumurog sa kanya. Ang kanyang katawan ay lumubog sa presyon, at siya ay itinulak pababa. Sa kalaunan, ang kanyang mga paa ay nakadikit sa lupa. Hindi nagtagal, ang kalahati ng kanyang katawan ay nabaon sa mga guhos sa lupa. Pumutok ang mga bato sa kanyang katawan sa sobrang lakas. Nagamit na ni James ang kapangyarihan ng pinakamataas na estado ng martial path ngunit hindi pa rin niya nalabanan ang pagbuo. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ngumiti siya at bamulong, kawili-wili. Sa sandaling iyon, pinakawalan niya ang kapangyarihan ng kanyang pisikal na katawan. Isa pang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang katawan at nagpalakas ng kanyang lakas. Nilabanan ni James ang pressure at tumalon sa hangin. Biglang nabasag ng kakaibang geomantic compass ang pormasayon ni Taran. Ang demonic compass. Ito ang dating sandata ni Mephisto, ang ikalawang commander ng extraterrestrial demons. Maraming powerhouse ang nagulat nang makita ang armas na ipinatawag ni James. Posible bang ang Grand Priest ng Orstellan Sect ay si James Caden? Hindi ba inagaw ni James ang sandata ni Mephisto noong labanan nila? Matapos masira ang pormasayon ni Taran, umikot ang demonic compass sa kanyang direksyon. Matatag na tumayo si Taran sa kawalan at nagpatawag ng ilang inscription ng sumpa. Agad na pinalibutan ng bilog ng liwanag ang kanyang katawan, at na-block ang demonic compass. Pagkatapos, nagpakita si James malapit sa kanya at nagpatawag ng mahabang espada. Agad na napuno ang langit ng mga clone ni James at hindi mabilang na sword shadows. Lumitaw din ang ilang misteryosong inscription. Isang sword world ang nabuo, na agad na nakakulong kay Taran sa loob nito. Kaagad pagkatapos, isang sacred blossom ang naganap at nahati, naglabas ng isang malakas na puwersa sa sword world. Kabanata 5084 na magkasunod na nagsumite si James ng iba't ibang supernatural powers. Bulalas ni Winton, isang sword world. Namumulaklak. Kumunot ang noo ni Emperor Jabari. Si Taran ay nakulong sa loob ng sword world ni James, at isang napakalaking alon ng sword energies ang dumaan patungo sa kanya. Kasabay nito, ang kapangyarihan ng blossoming ay tumagos din sa hangin. Sa kabila ng iba't ibang pag-atake, nanatiling kalmado si Taran. Dahan-dahan niyang ipinipitik ang kanyang daliri, at isang inscription na naglalabas ng makapangyarihang puwersa ang lumitaw. Agad na gumuho ang sword world ni James. Si Taran ay nakatayo sa himpapawid, at napuno ng kumpiyansa ang kanyang mukha. Mahinahon niyang sinabi, "Iyan lang ba ang mayroon ka? Ikaw ay isang karapat-dapat na kalaban, ngunit hindi ka sapat para magamit ko ang aking buong lakas." Napangiti si James sa sinabi niya. Sinusubukan lamang niya ang tubig, sinusubukang hawakan ang lakas ni Taran. Sa pagkakataong iyon, hindi na nagpapigil si James. Agad na tumaas ang kanyang aura sa mas mataas na antas,
at pinakilos niya ang kapangyarihan ng kanyang cultivation base. Gayunpaman, hindi pa siya tapos. Sa isang pag-iisip, naisaaktibo niya ang Tenfold Realms Transcendent Sutra. Ang kapangyarihan ng Ten Path Technique ay nagsanib, at ang kanyang aura ay biglang tumaas. Mas potent ang aura ni James kaysa kay Haring Marcy Ice nang makipaglaban siya kay Taran. Hindi mapigilan ni Taran na sumimangot nang maramdaman ang aura ni James. Sa kombinasyon ng pinakadakilang estado ng Martial Path at ng Tenfold Realms Transcendent Sutra, mas malakas si James kaysa noong i-activate ni Haring Marcy Ice ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path. Inalis ni Taran ang mga nakakagambalang pag-iisip at pinakilos ang kanyang curse magic, na lubos na nagpalakas ng kanyang aura. Eto na. Lalabas lahat si Taran. Ito ang estadong pinasok niya habang nakaharap sa 15th rank ng Marcy Ice Path ni Haring Marcy Ice. Sayang naman tinapos nila ang laban. Walang resulta ang laban nila. Dapat may nanalo sa laban na ito, tama ba? Ang lahat na nanunood mula sa mga pader ng lungsod ay nagsimulang umasa sa magiging resulta ng labanan. Kung sino ang manalo ay magiging pinakamalakas sa Endless. Talaga bang si James Caden ang taong iyon? Ang sabi-sabi ay ang Grand Priest ng Orstellan Sect ay nagpapanggap bilang James. Kaya niyang kopyahin ang soul aura ni James, pero matutunan ba niya ang lahat ng supernatural powers na nilinang ni James? Oo. Mula noong panahon ni Emperor Raya, si James ang tanging tao na nakapagsigawa ng Tenfold Realms Transcendent Sutra. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa pader ng lungsod. Sa larangan ng digmaan, iniunat ni James ang kanyang katawan. Ito ay isang entrepop mula noong huli siyang lumaban. Noon, ang kanyang cultivation rank ay nasa Chaos rank lamang. Ngayon, ang kanyang cultivation rank ay pumasok na sa Chaos Essentia rank. Samantala, ang kanyang Marcy Ice Path ay umabot na sa 14th rank. Napakamahal ng kapangyarihan sa kanyang katawan na hindi niya agad na-adapt dito. Medyo hindi niya kayang kontrolin ang kapangyarihan niya. Ngayon, kailangan niya ng labanan upang pagsamahin ang kanyang lakas. Bigla siyang nawala. Sa sumunod na sandali, humarap siya kay Taran at sumalakay gamit ang Demonic Compass. Sa kasalukuyang cultivation rank ni James, maaari niyang ganap na kontrolin ang Demonic Compass at ilabas ang buong potensyal nito. Ang malaking Demonic Compass ay nadurog sa Taran. Sinulyapan ni Taran ang Demonic Compass, at inilabas niya ang kanyang curse power. Naapektuhan ng curse power ang kawalan, at ang Demonic Compass ay nasuspine sa hangin. Sa susunod na sandali, ang Demonic Compass ay tumagilid. Boom! Kabanata 5085. Ang Demonic Compass ay natamba sa malayo, na sinira ang isang malaking lugar. Nagkusa si Taran na umatake. Pinalibutan ng curse inscription ang katawan ni James. Nagsimula silang magbago, at isang kakaibang kapangyarihan ang lumitaw. Agad na binalot ng curse power si James at hindi makagalaw kahit isang pulgada. May sugat din na nabuo sa kanyang katawan. Ang kanyang curse power ay nakakatakot, bulalas ni James sa pagkabigla. Ipinatawag ni James ang Chaos Sword, ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan dito, at naglaslas, nagpakawala ng ilang sword energies. Ang sword energies ay naglaslas sa mga inscription. Gayunpaman, nabigo silang sirain ang curse inscription. Kahit na pinagkadalubhasaan niya ang martial path at nilinang ang Tenfold Realms Transcendent Sutra, hindi niya ma-neutralize ang curse inscriptions. Ang Q's power ay nahawahan si James, at ang kanyang mga panloob ay nagsimulang magdusa ng pinsala. Kasabay nito, ang kanyang puwersa sa buhay ay nagsimulang maubos. Ang kanyang malalim na itim na buhok ay naging kulay abo. Lumukot ang kanyang mukha, at hindi mabilang na mga kulubot ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi na siya binata kundi matanda na. Ang kanyang lakas ay unti-unti ring tumatagos. Boom! Tuloy-tuloy na sumabog ang walang laman sa katawan ni James. Ang eksena ay nagpang-inig sa takot sa mga powerhouse sa di kalayuan. Iyan ba ang tuktok ng curse magic? Nakakaubos ng buhay ng isang tao nang walang anumang babala. Nakakatakot. Napanganga ang mga powerhouse sa nakita. Samantala, si James ay nilamon pa rin ng curse power. Sa sandaling iyon, matagumpay na ngumiti si James.
Sa pilitang hinigup niya ang curse power, pagkatapos ay nagpakawala ng curse inscription na katulad ng ipinatawag ni Taran. Ang magkatulad na mga inscription ay nagkasagupaan sa isa't isa. Boom! Isa pang pagsabog ang nangyari sa kawalan. Nakaranas ng backlash si Taran at natisod ng ilang hakbang paatras. Ikaw! Pinandilatan ni Taran si James. Tumawa si James at sinabi ko na sa inyo na nilinang ko rin ang curse magic. Noong napanood ko ang laban mo kay King Marcy Ice, may natutunan ako sa iyo. Hindi napigilan ni Taran na purihin siya, kahanga-hanga. Ang talino mo talaga. Napakalalim mo na sa curse magic. Gayunpaman, ika-10 bahagi lamang ng aking lakas. Ang pagkaunawa ni James sa curse magic ay walang halaga kumpara kay Taran. Gayunpaman, kapansin-pansin pa rin ang kanyang mga nagawa. Nilinang lamang niya ang curse magic sa napakaikling panahon, ngunit naabot niya ang ika-10 ng Taran. Nagulat si Taran na ma-absorb at ma-neutralize ni James ang kanyang curse power. Inamin niya na si James ay sobrang galing. Gayunpaman, si James ay nasa mas mababang ranggo ng paglilinang. Malaki pa rin ang pagkakaiba sa lakas. Kahit na maraming supernatural power si James, tiwala si Taran sa sarili niyang lakas at pakiramdam niya ay siguradong mananalo siya. Sa kabila nito, nanatili siyang mapagmatsyag. Nag-attach siya ng ilang mga inscription sa kanyang katawan, at sila ay nagbago sa itim na baluti. Sa kanyang itim na baluti, mukha siyang makapangyarihan at dominante. Ipinatawag din ni James ang 108 Infinity Stellae sa harap niya. Nagsama-sama ang Infinity Steel upang bumuo ng Boundless Pagoda. Ang Kabanata 5086 na The Boundless Pagoda ay binubuo ng 108 Infinity Stellaes at may kabuuang 10 form. Sa bawat isa sa 10 path techniques na nililinang ng may-ari ng Boundless Pagoda, isang bagong form ang maa-unlock. Ang ika-10 anyo ng Boundless Pagoda ang pinakamalakas. Ang Boundless Pagoda ay mayroon lamang 9 na palapag. Gayunpaman, ang isang karagdagang palapag ay idaragdag sa itaas ng ika-9 na palapag pagkatapos ma-unlock ng may-ari ang ika-10 anyo ng Boundless Pagoda. Ngumisi si Taran. Ha! Mayroon kang kayamanan ni Emperor Raye. Interesting. Pinagmasdan ng mabuti ng mga powerhouse ang labanan mula sa pader ng lungsod. Maraming mga magsasaka ng tao ang nagbigay pansin din sa labanan. Natarante sila matapos makita ang supernatural powers at mga kayamanan na ipinatawag ni James. Natarante lalo si Thea sa nakita. She stared at James on the battlefield, frowned, and murmured, "Siya ba talaga si James? Mali ba ang akusasyon ko sa kanya?" Sa sandaling iyon, malapit nang maniwala si Thea na ang Grand Priest ng Orstellan Sect ay si James. Ang Boundless Pagoda ay kay James. Kahit na alam ng Grand Priest ng Orstellan Sect ang lahat tungkol kay James at may paraan upang kopyahin ang Soul Aura at Soul Genesis ni James, hindi niya mapipilit ang kayamanan ni James na kilalanin siya bilang may-ari nito. Matapos mapagtanto ang katotohanan, si Thea ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura, ang bastard na iyon. Naalala niya ang paghampas ni James sa kanyang puwitan at namula ang kanyang magandang mukha. Si James ba talaga? Nagbibintang ba tayo sa kanya? So ang Grand Priest ay si James. Itinago niya ang kanyang pagkakakilanlan upang palakasin ang kanyang kaisipan tulad ng hiniling sa kanya ni Haring Marcy Ice. Ang mga tao ay nalilito. Tumingin si James sa composed Taran sa malayo at tumawa. Pagkatapos, sinabi niya, "Dapat mong itaas ang iyong bantay. Gagamitin ko ang lahat ng aking lakas at hindi na magpapakita ng awa mula ngayon." Kaagad pagkatapos, isinagawa ni James ang sacrilegious ascension ng Saber Sect, at ang kapangyarihan na nakaimbak sa microcosm sa loob ng kanyang katawan ay pinakawalan. Kaagad na gumawa ng 33 sunod-sunod na hakbang si James, at lumakas ang kanyang aura. Ang kanyang aura ay sumanib sa langit at lupa. Sa sandaling iyon, si James ay nasa kanyang pinakamakapangyarihang estado. Ginamit niya ang lahat ng kapangyarihang nasa kanya, kabilang ang pinakadakilang estado ng martial path, ang 10 path techniques, ang sacrilegious ascension, at ang kanyang cultivation base. Sa sandaling iyon, nahihigitan na ng kanyang aura ang kay Taran. Nakakatakot ang aura niya. Mas malakas na siya kaysa kay Taran.
Kung talagang si James ang Grand Priest ng Orstellan sect, baka matalo talaga si Taran. Pumayag ka. Dati, nasa Chaos Elemental rank lang si James, pero nagawa niyang lumaban sa second commander ng extraterrestrial demons na si Mekaisto. Ngayong lumakas na siya, baka magkaroon siya ng pagkakataon laban kay Taran. Nagkomento ang mga manunood habang nanunood mula sa pader ng lungsod. Ang kasalukuyang aura ni James ay nangingibabaw sa curse magic ng Taran. Akala ng lahat si James ang mananalo. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Taran pagkatapos pumasok si James sa pinakamalakas niyang estado. Ang kasalukuyang estado ni James ay higit na nakakatakot kaysa kay Haring Marcy Ice, na nakabisado rin ang martial path. Kabanata 5087 Masayang lumukso si Haring Marcy Ice nang makita niyang pumasok si James sa kanyang pinakamalakas na estado. Bulalas niya, "Let's go, James." Ito ay nagiging kawili-wili. Nilinang ni James ang kapangyarihan ng puso ng martial path. Sa estado niya ngayon, kahit ako ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Tiyak na natanto na ni Taran ang agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Iniisip ko kung aaminin niya ang pagkatalo o pipilitin niyang kunin si James sa laban. Inaasahan ni Haring Marcy Ice ang paglalahad ng labanan. Ang mga powerhouse ng Orstellan sect ay binibigyang pansin din ang laban. Isang disipulo ng Orstellan sect ang nagtanong, "Sir Cray, sa tingin mo ba ay maaabot ni James ang level ni Lady Tehila?" Pinag-isipan ni Cray si James sa Orstellan realm. Pagkatapos, sumagot siya, "Ang lakas ngayon ni James ay hindi mas mababa kaysa kay Zariah." Pagkaalis ni Zariah sa Teuma Village, matagal na siyang nagsasanay sa labas. Nang makipaglaban siya sa dakilang commander ng extraterrestrial demons, naabot niya ang Consummation Chaos Completer rank. Kapag naabot ni James ang ika-15 ranggo ng Marcy Ice Path at ang Chaos Completer rank, ang kanyang lakas ay magiging katumbas noong si Zariah ay nasa Consummation Chaos Completer rank. Pagkatapos ng maikling paghinto, nagpatuloy si Cray, na nagsasabing, matagal na simula nang umalis si Zariah sa Endlos. Walang nakakaalam kung naabot niya ang Sovereign rank. Sa kabilang banda, umalis si Lady Tehila nang maabot na niya ang Sovereign rank. Hindi ko masabi kung nalampasan ni James si Lady Tehila, pero sigurado akong malalampasan niya si Zariah. Sinuri ni Cray ang lakas ni James at napagpasyahan na ang kanyang kasalukuyang lakas ay malapit sa lakas ni Zariah. Sa larangan ng digmaan, nagsuot si Taran ng mahiwagang itim na baluti na gawa sa mga inscription ng langit at lupa. Ginamit niya ang pinakamalakas na anyo ng curse magic at ang pinakamalalim na curse inscriptions. Nakakatakot ang defensive power ng kanyang armor. Maging si Haring Marcy Ice ay kailangang gamitin ang lahat ng kanyang lakas upang basagin ang baluti. Si Taran ay lumutang sa kawalan na may tame time na ekspresyon. Samantala, medyo relaxed. 1/3. Na-composure si James. Ang Boundless Pagoda ay lumutang sa kanyang harapan, at sa itaas niya ay ang Demonic Compass na naglalabas ng isang sira na aura na kayang makaapekto sa itim na ambon sa loob ng madilim na mundo. Hinawakan din niya ang Chaos Sword sa kanyang kamay. "Go!" utos ni James sa Demonic Compass na hampasin muli si Taran. Gayunpaman, hindi gumagalaw si Taran sa lugar. Nang akmang tatamaan na siya ng Demonic Compass, pinitik niya ang kanyang daliri. Isang inscription ang lumabas mula sa dulo ng kanyang daliri at mabilis na nag-transform sa isang pader upang harangan ang pag-atake ng Demonic Compass. Sa kasamaang palad, minamaliit ni Taran ang lakas ni James at ng Demonic Compass. Agad na nabasag ang kanyang protective wall. Agad na nag-teleport si Taran palayo sa lugar at sumulpot sa likod ni James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, muling nagpakawala ng hindi mabilang na mga inscription. Kasabay nito ang pagbigkas niya ng ilang salita. Sa sandaling iyon, ang mga buhay na nilalang sa Orstellan realm ay kinokontrol ng isang mahiwagang puwersa. Bawat buhay na nilalang ay may dalawang panig sa kanila, mabuti at masama. Gayunpaman, karamihan sa mga nabubuhay na nilalang ay itatago ang kanilang masamang panig. Sa sandaling iyon, ang kasamaan sa kanilang mga puso ay ipinatawag ni Taran. Ang masamang puwersa ay nagbago sa isang misteryosong kapangyarihan at hinihigop ni Taran. Ito ang pinakamabisang anyo ng curse magic, na tinawag ni Taran na corrupted power.
Ang tiwaling kapangyarihan ay hindi maaaring linangin. Sa halip, umiral ito sa loob ng bawat buhay na nilalang. Ang hindi mabilang na itim na aura ay nagtipon mula sa malayo at bumalot sa kanya. Kahit na siya ay napapaligiran ng tiwaling kapangyarihan, ang kanyang katatagan ng pag-iisip ay hindi nasira, ni ang kanyang isip ay napinsala nito. Sa pagkakataong iyon, tumaas ang aura ni Taran at nalampasan si James. Itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak pasulong. Sa kanyang pag-atake, hindi mabilang na mga itim na ambon ang dumaan at nagtipon upang bumuo ng isang napakalaking malabo na palad, na sinisingil si James ng may nakakatakot na kapangyarihan. Kabanata 5088. Ang itim na ambon ay nagtipon upang bumuo ng isang napakalaking ilusyon na palad at bumagsak tulad ng isang bundok. Ang napakalaking palad ay tila binubuo ng itim na ambon. Gayunpaman, sa isang mas malapit na pagmamasid, sila ay binubuo ng hindi mabilang na mga inscription. Naramdaman ni James ang maraming kapangyarihan sa loob ng palad. Ang kanyang nakapalibot na espasyo ay selyado, at siya ay nakulong sa isang lugar, hindi may galaw ang 1 pulgada ng kalamnan. Natigil din ang paglipas ng oras sa paligid niya. Ang kanyang katawan ay nagsimulang magpakita ng maraming masamang reaksyon. Nakaramdam siya ng pananakit ng ulo, paninikip ng dibdib, at nahihirapan siyang huminga. Ang mga pinsala ay patuloy na nabubuo sa kabila ng pagkakaroon ng katawan na gawa sa coloretsuous stone. Hindi nagtagal, nabasa siya ng dugo. Ang curse magic ni Taran ay nagdulot sa kanya ng mabilis na pagtanda. Ang kanyang sigla ay humihina, ang kanyang aura ay humihina, at ang kanyang lakas ay tumatagos. Bago pa makapag-react si James, isang malaking palad ang bumagsak at tumama sa kanyang katawan. Agad na binalot ng palad si James. Hindi pwede. Walang inaasahan na si James, na mas malakas ang aura, ay biglang mahulog sa dahado. Sa pagharap sa pag-atake ni Taran, tila walang kapangyarihan si James. Patay na ba siya? Sa tingin ko, ang kapangyarihan ni Taran ay hindi kapani-pani, walang masama at sira. Gaano man kalakas si James, tiyak na nabura siya kaagad. Maraming mga powerhouse ang nagsimulang talakayin. Karamihan sa kanila ay nadama na si James ay hindi nakaligtas sa pag-atake ni Taran. Sa sandaling iyon, masyadong makapangyarihan si Taran. Ang kanyang lakas ay nalampasan na ang kanilang kaalaman at tila lumampas sa sovereign rank. Boom! Walang katapusang pagsabog ang naganap sa buong larangan ng digmaan. Pagkaraan ng mahabang panahon, nawala ang malaking palad, at ang larangan ng digmaan ay puno ng hindi mabilang na mga black hole. Napabuntong hininga ang lahat at pinagmamasdan ang larangan ng digmaan. Sa ilalim ng tingin ng lahat, lumabas si James sa black hole na magulo ang buhok at dugo sa buong katawan. Ang halos sa kanyang katawan ay lumabo. Malamaya ang braso niya at parang anumang oras ay mahuhulog ito. Si James ay mukhang nasa kakilakilabot na kalagayan. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi pagkatapos ay activate ang kanyang kapangyarihan. James! Umalangaw-ngaw ang boses ni Taran sa buong lugar. Hindi na kailangan na ipagpatuloy ang laban na ito. Nakapasok na ako sa Consummation Completer rank. Isa kang cultivation rank na mas mababa sa akin. Upang maging tumpak, ito ay 2 ranggo. Nakapasok ka lang sa Chaos Essentia rank, at ako ay nasa Consummation Completer rank. Nakakabilib na nga na nagawa mo akong pilitin sa puntong ito. Kung ikaw ay nasa parehong ranggo sa akin, sigurado ako na hindi ako makakapantay sa iyo. Matapos makipaglaban sa isang mahabang labanan, pinuri ni Taran si James. Huminga ng malalim si James at inalis ang Demonic Compass, Boundless Pagoda, at ang Chaos Sword. Alam niyang hindi na sila kapaki-pakinabang laban kay Taran. Chapter 5089 na James Chapter 5089 na James grinned and said, "Gusto mong aminin ko ang pagkatalo? Sa tingin mo nanalo ka na? Maaaring hindi iyon ang kalalabasan. Mayroon ka pang sorpresa." Bahagyang ngumiti si Taran at sinabing, "Kahit na maaari mong gamitin ang supernatural powers para palakasin ang iyong lakas, ang iyong cultivation rank ay napakahina pa rin." Bahagyang ngumiti si James bilang tugon. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang misteryoso at kakaibang porma sayon. Ito ay pabilog, parang gulong, at binubuo ng mga inscription.
Isang figure ang nakaupo sa isang lotus na posisyon sa itaas ng formation at isa pa sa ibaba nito. Ang mga figure na mukhang katulad ni James ay tila napakaganda, ngunit sila rin ay tila makatotohanan. Siya talaga, bulalas ni Winton, sigurado akong si James iyon. Nandoon ako noong nilikha niya ang pormasyong ito. Sigaw din ni Waleria, formation ni James. Ngunit bakit may dagdag na figure sa ibaba nito? Napabuti ba niya ang porma sayon sa mas mataas na antas? Ano ito? Kumunat ang noo ni Taran nang makita ang porma sayon. Sa totoo lang, kahit si James ay hindi sigurado kung ano ang porma sayon. Nilikha niya ito sa pamamagitan ng isang ganap na pagkakataon. Ang figure sa itaas. Maaari mong tanggapin na ang isa sa kanila ay ang aking nakaraang anyo, at ang isa ay ang aking hinaharap na anyo. Ngumiti si James at ibinahagi ang haka-haka ni Haring Marcy Ice. Opisyal na magsisimula ang labanan ngayon. Pagkatapos magsalita ni James, nagsimulang gumalaw ang figure sa itaas ng formation. Bigla itong nawala at sumulpot sa harap ni Taran. Biglang kinuha ng figure ang hitsura ni James. Kinilig si Taran matapos matugunan ang nakakatakot na tanawin sa mga mata nito. Nang mga sandaling iyon, blanko ang isip ni Taran. Siya ay nataman, at ang kanyang itim na baluti ay nabasag kaagad. Ang matinding sakit ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Agad siyang naglunsad ng counterattack at tinataka ng figure. Nagpakawala siya ng makapangyarihang curse power at ginawa itong curse swords. Lumitaw ang libo-libong curse sword at tumusok sa figure. Ang figure ay agad na naglaho at nawala. Sa susunod na sandali, bumalik na ito sa porma sayon. Kaagad pagkatapos, ang figure sa ibaba ng formation ay sisingilan patungo sa Taran. Ang figure sa itaas ng porma sayon ay muling kumilos. At that same time, kumilos din si James. Si Taran ay inaatake mula sa tatlong direksyon. Gayunpaman, siya ay napakalakas. Napakatahimik niyang hinarap ang tatlong kalaban. Dumaloy ang curse power sa kanyang katawan. Gaano man ka-magical ang porma sayon ni James, hindi ito maaaring magdulot sa kanya ng agarang pinsala. Boom! Tuloy-tuloy ang pagbagsak ng paligid. Lahat ng nanunood mula sa pader ng lungsod ay namangha sa nakita. Walang sino mang umasa na makakalaban ni James ang nakakatakot na lakas at supernatural power ni Taran. Ang mga figure ni James ay patuloy na kumikislap sa hangin, umaatake kay Taran. Inilabas ni Taran ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang mga pag-atake. Gayunpaman, ang porma sayon ay tahimik na nakasara sa kanya. Si Taran ay pabaya at nakulong sa loob ng porma sayon. Alam ni James na ito na ang pinakamagandang pagkakataon niya para talunin si Taran. Sa lakas ni Taran, hindi siya mapipigil ng porma sayon ng matagal. Ngayon na ang oras para talunin si Taran. Agad na hinimok ni James ang buong lakas. Agad na pinakawala ng formation ang supernatural powers na nilinang ni James, kabilang ang 10-path techniques, thunderous tribulations, dobro eyes, sword world, blossoming, at universal sword art. Kabanata 5070 James supernatural powers isinama sa makapangyarihan at hindi mahulaan na porma sayon. Agad na napagtanto ni Taran na nasa panganib siya matapos mabalot ng porma sayon. Kung hindi niya mapigilan ang pagbuo, mawawalan siya ng buhay sa loob nito. Isang napakalaking pressure ang bumagsak sa kanya, na nagdulot ng mga pinsala sa kanyang buong katawan. Maging ang kanyang kaluluwa ay nagpakita ng mga senyales ng pagiging obliterated. Hindi nang ahas si Taran na mag-aksaya ng oras. Mabilis niyang hinikayat ang lahat ng kanyang lakas upang itigil ang operasyon ng porma sayon at makawala. Gayunpaman, isinama ni James ang lahat ng kanyang supernatural powers sa porma sayon. Ito ay kasalukuyang nasa buong puwersa. Bilang karagdagan, ang dalawang figure sa loob ng porma sayon ay humahadlang din sa kanya. Sa kabila ng pagiging nasa consummation chaos completer rank, hindi nakatakas si Taran sa mga hadlang ng formation. Ginamit ni Taran ang kanyang malakas na curse magic upang protektahan ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang katawan ay patuloy na nasugatan. Ang mga nabubuhay na nilalang ay nakamasid mula sa pader ng lungsod sa pagkamangha sa pagkakabuo ni James. Nagulat sila na kahit ang isang powerhouse na tulad ni Taran ay hindi makalaban.
Nakipaglaban si Taran sa ilalim ng malakas na presyon ng Pormasayon. Bigla niyang sinunog ang sarili niyang blood essence at kaluluwa para makakuha ng kapangyarihan na lampasan ang kanyang cultivation rank. Agad na tumaas ang kanyang aura at umabot sa sovereign rank. Matapos makuha ang kapangyarihan ng sovereign rank, binasag niya ang formation sa mga piraso, at ang dalawang figure ay nagkawatak-watak din sa mga inscription. Agad na itinigil ni Taran ang pagsunog ng kanyang blood essence at kaluluwa matapos makatakas sa formation. Magulo siya at puno ng dugo. Ang kanyang mukha ay tumanda ng husto at natatakpan ng mga kulubot. Puti na rin ang mahaba niyang itim na buhok. Maliwanag na nagbayad siya ng napakalaking halaga sa labanan. Talo ka, James. Ang kulubot na mukha ni Taran ay puno ng kawalan ng kakayahan at kalungkutan. Inisip niya na siya ang pinakamahusay sa kasalukuyang panahon. Kahit nabuhay pa si Emperor Raya, sigurado siyang mas malakas siya. Ang kanyang kumpiyansa ay nagmula sa katotohanan na natalo siya ni Emperor Raya bago niya napag-aralan ang curse magic at nakuha ang corrupted power. Hindi niya inaasahan na matatalo siya ng isang junior na hindi mabilang na mga taon pagkatapos na umalis si Emperor Reyes sa Endlos. Maaaring nabura siya kung hindi niya sinunog ang kanyang blood essence at kaluluwa para masira ang formation. Bagamat nag-aatubili, sumuko si Taran. Inamin niya na si James ay talagang isang pambihirang magsasaka. Sa kabila ng pagiging mas mababang cultivation rank, nagawang talunin siya ni James. Walang pagpipilian si Taran kundi tanggapin ang kanyang pagkatalo. Napangiti si James sa sinabi niya. Ang kanyang nabasag na pormasayon ay mabilis na nabago, at ang dalawang figure ay muling nabuo. Pagkatapos, nawala sila sa manipis na hangin. Binawi ni James ang kanyang aura, ikinulong ang kanyang mga kamao, at sinabing, "Nagmadali ka sa akin. Kung patuloy kang umatake, hindi ako mananalo." Walang magawang sagot ni Taran, ito ay isang labanan lamang ng mga kasanayan, hindi isang labanan sa buhay o kamatayan. Baka nanalo ako kung patuloy tayong lalaban. Gayunpaman, kailangan kong magbayad ng mas mataas na presyo, o maging ang aking buhay, upang manalo. Anuman, ikaw pa rin ang huling nakatayo kung susunugan mo ang iyong blood essence at kaluluwa. Si Taran ay isang praktikal na tao. Hindi niya masusunog ang kanyang blood essence at kaluluwa kung hindi ito mabubuhay. Nagulat ang mga nanunood sa naging resulta ng labanan. Amin ako sa aking salita. Mula ngayon, susundin ko ang iyong mga utos. Ngunit nasugatan ako sa labanan, kaya kailangan kong magpagaling. Kabanata 5091 pagkatapos mag-iwan ng ilang salita, nawala ang espiritual na katawan ni Taran sa lugar. Ang katawan ni Taran, na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa labas ng Orstellan Realm, ay nagdusa ng mga pinsala matapos ang kanyang espiritual na katawan ay nasaktan. Ang kanyang hitsura ay nagbago mula sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki hanggang sa kulubot na matandang lalaki. Si Haring Marcy Ice ay nakatayo sa pasukan ng bulwagan. Napabuntong hininga siya at sinabing, "Si James ay hindi ka panipaniwala. Kung ipaglalaban ko lahat ng meron ako, hindi ko siya matatalo." Ang kanyang cultivation base ay wala pa sa pinakamataas nito. Kapag nag-improve na siya, hindi na siya mahahawakan. Marahang hinaplos ni Cray ang kanyang puting balbas at sinabi habang nakangiti, "Nakakamangha talaga siya." Nalutas ni Emperor Rai ang panloob at panlabas na mga salungatan ng Endlos. Sinakop niya ang maraming pinaghihigpitang lugar, pinalayas ang mga extraterrestrial demons, at lumikha ng isang maunlad na panahon. Gayunpaman, lumipas na ang kanyang panahon. Sa ngayon, panahon ni James. Magbubukas siya ng isang hindi pa nagagawang panahon ng kanyang sarili. Sa Orstellan Realm, lumitaw si James sa mataas at malawak na pader ng lungsod sa isang iglap. Hindi mabilang na buhay na nilalang ang nagtipon sa pader ng lungsod upang panoorin ang laban. Nang sumulpot si James ay mabilis silang napaatras. Naglakad si James patungo sa grupo ng mga tao na excited na nakatingin sa kanya. "Ikaw talaga, James." Tumayo si Thea sa gitna ng grupo, nakasuot ng itim na damit. Bakas sa tuwa ang maganda niyang mukha. Sigurado siyang ang Grand Priest ay si James. Ang iba pang makapangyarihang tao ay sigurado rin sa kanyang pagkakakilanlan. Ang mahiwagang pormasayon ay likha ni James.
Walang sino man ang may kakayahang umunawa at linangin ito. Lumapit si Henrik at tuwang-tuwa na sumigaw, James. Ikinagagalak kitang makitang muli. Tatay. Sumugod si Jacopo at ang kanyang mga kapatid. Problemadong sinabi ni James, sinabi ko na sa inyo na ako iyon, ngunit wala ni isa sa inyo ang naniwala sa akin. Kasalanan ni Haring Marcy Ice. Iginiit niya na itago ko ang aking pagkakakilanlan habang naglalakbay kasama niya sa paligid ng Endlos. Sinisi niya si Haring Marcy Ice sa sunod-sunod na pangyayari. Sa hindi kalayuan, tahimik silang pinagmamasdan ng isang lalaking may ilang hibla ng kulay abo na may halong itim na buhok. Ito ay walang iba kundi si Wyatt. Nagulat si Wyatt nang malaman na ang Grand Priest ng Orstellan sect ay si James. Siya ay nasa ilalim ng impresyon na si James ay namatay. Hindi niya inaasahan na buhay pa si James at naging napakalakas niya noon. Inaasahan niyang mabubuhay pa si James. Inaasahan niyang mabubuhay pa si James upang muli niya itong labanan. Matapos maunawaan ang Endless Light at makapasok sa Chaos Completer rank, kumpiyansa siyang matatalo si James. All this time, nakaramdam siya ng panghihinayang sa pagkawala ng isang karapat-dapat na kalaban. Sa kanyang pagtataka, buhay pa si James. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang kasalukuyang lakas ay wala pa ring laban kay James. Tatay, mabilis na lumapit si Hetsema kay James nang may matingkad na ngiti at sinabing, nakakagulat ka. Hindi ko alam na napakalakas mo. Kahit si Taran ay hindi mo kalaban. Mula ngayon, ikaw na ang pinakamalakas sa Endlos. Tuwang-tuwa si Hetsema. Walang sino man ang maglalakas loob na hamarang sa kanyang paraan o masaktan siya sa James bilang kanyang ama. Ikaw. Tumingin si James kay Hetsema at walang magawang ngumiti, hindi sigurado kung ano ang sasabihin. Ang Hetsema ay isang ganap na aksidente. Hindi niya inaasahan na nabuntis niya si Yemima at magpasya itong panatilihin siya. Kabanata 5092 si James ay lumabas bilang nagwagi sa labanan pagkatapos gamitin ang kanyang mahiwagang porma sayon laban kay Taran. Bagamat maaaring mapinsala ni Taran si James kung sila ay nasa isang buhay at kamatayang labanan, kailangan niyang magbayad ng isang mabigat na halaga, marahil ang kanyang buhay. Pinalibutan ng grupo ng mga tao si James. Inula ni Hetsema si James nang walang katapusang pambabula. Sumingit si Thea, nagtanong, ano ang susunod? Sumagot si James, dapat nating pag-isahin ang mga buhay na nilalang ng Orstellan Realm at ang mga powerhouse mula sa labas ng mundo na naririto kasama ang mga espiritual na katawan upang labanan ang mga extraterrestrial demons sa labas ng lungsod. Dapat na matapos ang pagsubok sa Orstellan Realm pagkatapos maalis ang extraterrestrial demons. Nakangiting sabi ni Henry, natalo mo si Taran at naging pinakamalakas na tao sa Endlos. Sa isang salita mula sa iyo, hindi mabilang na mga nilalang ang tiyak na magsasama-sama. Napatingin si James sa mga nabubuhay na nilalang sa paligid. Humakbang siya at sinabing, kailangan ko ang atensyon ng lahat. Para makumplito ang pagsubok sa Orstellan Realm, dapat tayong magkaisa para harapin ang mga extraterrestrial demons ng sama-sama. Haha! Isang powerhouse ang lumabas sa karamihan at tumawa ng mapang-asar. Tapos, sabi niya, sticker ka talaga James. Gusto mong tulungan ka naming labanan ang mga extraterrestrial demons para madali kang maging pinuno ng Orstellan sect at makuha ang Orstellan art, tama ba? Tama siya. Walang paraan na tutulungan ka namin. Huwag mo nang isipin yun James. Mas gugustuhin kong tumulong sa iba, ngunit hindi sa iyo. Maraming buhay na nilalang ang nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon. Dahil wala kang silbi sa akin, kaya umalis ka na, mahinahong sabi ni James. Hindi niya nais na panatilihin ang mga manggugulo sa paligid. Ang kanyang katawan ay misteryosong nawala sa isang iglap. Ilang segundo lang ay bumalik na siya sa dati niyang pwesto. Ang mga espiritual na katawan ng mga sumalungat sa kanyang mungkahi ay napawi. Kahit nasa chaos rank sila, para silang langgam kay James. Napakadali para kay James na sirain ang kanilang espiritual na katawan. Maraming buhay na nilalang ang natipon sa paligid ng lugar. Matapos makita ang malupit na gawin ni James, pinipigilan nila ang kanilang mga dila. Tutulungan kita James. Lumapit si Wyatt at huminto sa harap ni James. Nagmura si Zayden matapos makita ang mga kilos ni Wyatt, that brat.
Lumapit si Zizzle, tinitigan si Wyatt, at malamig na sinabi, "Anong ginagawa mo, Wyatt? Maling tao ang kinakampihan mo. Paano mo matutulungan ang mga tao? Galing ka sa Doom Race at dapat nasa panig namin." Malamig na sulyap ni Wyatt kay Zizzle. Totoong galing siya sa Dooms. Gayunpaman, nadismaya siya sa kanila matapos siyang subukang isakripisyo ni Zizzle. Mahinahong sagot niya, "Remember you tried to offer me the Mekaisto to earn his favor. Matagal na akong namatay kung hindi nakialam si James sa plano mo noong ginaya niya ako para makalusot sa Dooms. Ikaw." Gusto siyang pabulaanan ni Zizzle, ngunit nawalan siya ng masabi. Huminga siya ng malalim at napaisip. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Kapalit ng kaunlaran ng Dooms, sulit sana ang iyong sakripisyo. Dahil nakaligtas ka, dapat nakatayo ka sa amin. Sa lakas mo, ng tatay ko, at ng Dooms, hindi naman tayo matatalo sa mga tao. Maaari naming kumpletuhin ang pagsubok ng Orstellan Realm ng magkasama." Sa kabila ng kanilang mahirap na relasyon ni Wyatt, tumanggi si Zizzle na sumuko. Lumapit si Yori at sinabing, "Huwag kang matigas ang ulo, Wyatt. Ang Dooms ay gumugol ng maraming pagsisikap upang palakihin ka. At saka, ginaya ka ni James at natulog kay Yemima. May anak pa silang bastos. Pinahiya ka niya, kaya paano ka makakampi sa mga tao? Anong sabi mo, matanda ka?" Dumilim ang mukha ni Hetsema, at lumabas sa kanyang katawan ang isang nakamamatay na aura. Umiling-iling siya, "Sino ang tinatawag mong bastos na bata? May death wish ka ba?" Sumiksik si Hetsema sa harap ni Yori at naglunsad ng pag-atake. Nakapasok na siya sa Chaos Elemental rank. Sa kabilang banda, si Yori ay dating isa sa pinakamalakas sa Dooms. Gayunpaman, ang kanyang cultivation rank ay hindi pa umunlad at nasa Kylum Boundless rank pa rin. Sa kabila noon, kakaiba ang kanyang pisikal na lakas. Kabanata 5073 ang pag-atake ni Hetsema ay naglalaman ng lahat ng kanyang lakas. Gayunpaman, hindi niya maaaring sirain ang espiritual na katawan ni Yori at nagdulot lamang ng mga maliliit na pinsala. Swoosh! Agad na umilos si Zayden sa harap ni Hetsema. Mabilis na napaatras si Hetsema sa takot. Tumabi siya kina James at Thea with a smug expression. Tumingin si Zayden kay Wyatt at nagtanong, "Pinipilit mo bang tulungan siya, Wyatt?" Bahagyang tumanggaw si Wyatt. Malamig na sabi ni Zayden, "All right, I see how it is. Bilang Lord of the Doom Race, ipinapahayag ko na si Wyatt ay pinalayas mula sa Dooms." Bahagyang napangiti si Wyatt sa kanyang sinabi. Wala siyang balak bumalik sa Dooms. Kaya lang sumabay si Zizzle sa desisyon ng kanyang ama dahil hindi niya nakumbinsi si Wyatt na bumalik sa kanila. Lumingon si Zayden sa mga tao at nagtanong, "Sino ang gustong sumunod sa akin?" Ang karamihan ng mga tao ay gustong sumama kay Zayden dahil ang human race ay masyadong makapangyarihan. Hindi nila nais na patuloy na lumakas ang mga tao. Kung si James ang magiging pinuno ng Orstellan sect, sila ay magiging untouchable. Gayunpaman, pinigilan nilang ipahayag ang kanilang paninindigan dahil sa takot kay James. Maraming tao ang nagtipon, ngunit walang nang ahas na magsalita. Samahan mo si James. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay may bumasag sa katahimikan. Si Byron mula sa Saber Sect ang unang nagsalita, na nagpapahayag ng kanyang pagpayag na pumanig sa mga tao. Maya-maya, may ilan pang sumunod. Sa kasamaang palad, hindi marami ang piniling tumayo kasama ng mga tao. Karamihan sa mga powerhouse na dumating sa Orstellan Realm ay mula sa mga nakatagong sekta. Ang pagiging skimang ay pangalawang kalikasan sa kanila. Hindi nila nais na ang lahi ng tao ay patuloy na lumakas at mamuno sa Endlos. Matapos ipahayag ng ilang mga powerhouse ang kanilang paninindigan na pumanig sa mga tao, pinili ng ilang nakatagong sekta ang Doom sa pag-asang magkaisa laban sa human race. Kahit na hindi nila kayang sugpuin ang human race, gusto nilang pigilan man lang si James na maging leader ng Orstellan sect. Di nagtagal, ang mga powerhouse ng nakatagong sekta ay pumili din ng isang panig, na karamihan sa kanila ay sumali sa Dooms. Kumunot ang noo ni James sa resulta. Inaasahan niya na karamihan sa mga buhay na nilalang ay kakampi sa kanya pagkatapos talunin si Taran. Gayunpaman, minamaliit niya ang kanilang kasakiman. Tara na,
Hindi na nagbigay ng karagdagang pahayag si James at umalis kasama ang grupo ng mga tao. Ang human race ay nagtayo ng isang pansamantalang paninirahan sa isang espiritual na bundok sa loob ng isang karatig na universo ng Orstellan Realm. Umupo si James sa pangunahing bulwagan ng espiritual na bundok, samantalang ang mga kapangyarihan ng human race at ang mga pumanig sa kanila ay nagtipon sa ibaba niya. Lumapit si Henrik at nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin ngayon, James?" Sumagot si James, "Tipunin ang aming lakas tao para salakayin ang mga primitive na nilalang sa iba't ibang universo ng Orstellan Realm at lupigin sila. Kung tumanggi silang makipag-alyansa sa atin, patayin mo sila. Ang Orstellan Realm ay isa lamang ilusyon. Ang mga buhay na 2/3 nilalang sa loob ng kaharian ay inaasahang mula sa kasaysayan. Matagal na silang namatay. Kahit na sila ay mamatay sa Orstellan Realm, hindi nito mababago ang kanilang aktwal na kapalaran. Wyatt, pinamunuan mo ang isang hukbo patungo sa silangan. Henrik, pinamunuan mo ang isang hukbo patungo sa kanluran. Yardos, pinamunuan mo ang isang hukbo patungo sa timog." Nagbigay si James ng isang serye ng mga utos, na ipinamahagi ang kanyang mga tropa. Kabanata 5074 sa kabilang panig ng lungsod, sinakop din ni Zayden ang isang espiritual na bundok bilang kanyang pansamantalang base. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Mahinhin na kumilos si Zayden sa harap ng iba't ibang powerhouses. Masyadong makapangyarihan ang panig ni James ngayon. Siya at ang kanyang asawa ay walang katulad na powerhouses. Ngayon, mayroon pa silang Wyatt at Taran na tumutulong sa kanila. Nag-aalalang sinabi ni Zayden, ito ay magiging isang mahirap na labanan laban sa human race. Hindi mabilang na mga powerhouse ang natipon sa loob ng bulwagan, kabilang ang maraming kilalang tao noong panahon ni Emperor Raya. Sa sandaling iyon, ang Grand Patriarch ng Mount Genesis ay humakbang pasulong. Hinaplos niya ang kanyang puting balbas at sinabing, "Imposibleng lumaban tayo ngayon sa human race. Mapipigilan lang natin si James na kumpletuhin ang pagsubok sa Orstellan Realm at maging pinuno ng Orstellan sect." Tinanong ni Zayden, paano natin siya pipigilan? Biglang nagkaroon ng ideya si Zizel at sinabing, ayon sa espekulasyon, kailangan nating talunin ang mga extraterrestrial demons para makumplito ang paglilitis. Maaari tayong makipagsanib puwersa sa mga extraterrestrial demons. Marami sa mga powerhouse ang kumbinsido sa kanyang mungkahi. Tumingin si Zayden sa kanya at sinabing, ano ang plano mo? Nag-isip sandali si Zizel at sinabing, ginawa ni Lady Tahila ang Orstellan Realm. Ang mga nabubuhay na nilalang dito ay pawang mga projection, kabilang ang mga extraterrestrial demons. Gayunpaman, hindi nila ito alam. Dapat mayroong mga powerhouse sa mga extraterrestrial demons na mas malakas kaysa kay James. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi ni Zizel, basta mahahanap natin ang dakilang commander ng extraterrestrial demon at makiisa sa kanila para alisin si James at ang mga espiritual na katawan ng ibang tao, mapipigilan natin si James na maging pinuno ng Orstellan sect. Habang nakikipagtulungan sa mga extraterrestrial demons, dapat din nating bantayan ang kanilang mga kahinaan. Pagkatapos lipulin ang mga tao, maaari na nating alisin ang mga extraterrestrial demons. Ipinaliwanag ni Zizel ang kanyang plano at nakuha ang pag-aproba ng lahat. Iyon lamang ang kanilang pagkakataon upang mapanalunan ang mga tao. Mag-ulat. Sa sandaling iyon, isang especially iya ang sumugod sa bulwagan at lumuhad sa isang tuhod. Sabi ni Zayden, sige. Ang mga tao ay naglunsad ng mga pag-atake laban sa mga pangunahing universo at nasakop ang ilan. Isa sa mga sansinukob ay tumangging magpasakop sa kanila at nilipol. Ang especially iya ay nag-ulat tungkol sa mga aktibidad ng mga tao. Kumunot ang noo ni Zizel at sinabing, hindi natin sila hahayaang maunahan tayo. Sa gitna ng human race, tanging sina James, Thea, at Wyatt ang nasa mas malakas na panig. Ang kanilang kabuuang lakas ay hindi maihahambing sa atin. Dapat tayong kumilos bago nila masakop ang higit pang mga universo at makiisa sa mga primitive na nilalang ng Orstellan Realm. Sige, tumango si Zayden. Tiningnan niya ang mga powerhouse na natipon at sinabing, inaasahan ko ang lahat. Mabilis na nagsimula ang dooms pagkatapos malaman na nagsimulang kumilos ang mga tao.
Umupo si James malapit sa mga hangganan at pinagmasdan ang sitwasyon. Ang mga extraterrestrial demons ay patuloy na umaatake sa Porma Sion. Sa kabutihang palad, ang Porma Sion ay makapangyarihan at hindi masisira anumang oras sa lalong madaling panahon. Kaya, siya ay may kumpiyansa sa pagpapatatag ng sitwasyon sa distrito bago ang mga extraterrestrial demons ay bumagsak sa pagbuo. Sa likuran ng espiritual na bundok, si James ay nakaupo sa isang malaking bato at tumingin sa malayo. Chapter 575 lumapit ang isang babaeng nakaitim na damit. Thea, mabilis na tumayo si James, lumapit, at hinawakan ang kamay niya. Ma'am, malambing na tugon ni Thea. Tumingin siya kay James at nagtanong, ano ang plano mong gawin pagkatapos mong makumplito ang pagsubok sa Orstellan Realm at maging Orstellan Sect Leader? Agad na nagbago ang kilos ni James. Seryosong sagot niya, bagamat tinaboy ni Emperor Rye ang mga extraterrestrial demons, banta pa rin sila sa Endlos. Hindi mabilang na mga extraterrestrial demons ang sumusubok na makalusot sa Boundless Road at sa Tribulation World na mga hangganan. Sabay-sabay silang umaatake mula sa iba't ibang lugar. May mga powerhouse na nagbabantay sa Boundless Road at Tribulation World. Utang namin sa kanila ang kasalukuyang kapayapaan ng mga Endlos. Pagkatapos kong maging pinuno ng Orstellan Sect, magagawa kong linangin ang Orstellan Art at tanggalin ang mga selyo ng mga taga-nayon. Pagkatapos, kakailanganin nating makipagtulungan kay Wyatt para pag-isahin ang Endlos Lights at makuha ang kumpletong Orstellan Art. Sa oras na iyon, ang aking lakas ay dapat na umabot na sa tuktok nito, at magagawa kong lutisin ang nalalapit na sakuna ng mga Endlos. Ayokong pasanin mo ang napakalaking responsibilidad. Marahang hinaplos ni Thea ang kanyang buhok, tumingin sa extraterrestrial army sa di kalayuan, at sinabing, sa buong mga taon na ito, malaki ang naiambag mo sa human race at sa 10 distrito ng Endlos. Ito ay higit pa sa sapat. Nakangiting sagot ni James, pero kung hindi ako tatayo, sino? Kasama ng malaking lakas ang malaking responsibilidad. Ang pinakadakilang hiling ko ay para sa iyo, sa ating mga anak, at sa human race na maging ligtas at magkaroon ng ligtas na tahanan. Walang kapayapaan sa Endlos kung hindi aalisin ang extraterrestrial demons. Magiliw na hinaplos ni James ang mukha ni Thea at same time na sinabi, ipinapangako ko sa iyo, pagkatapos na mapuksa ang mga extraterrestrial demons, mamumuhay tayo sa pag-iisa at hindi na makikialam sa mga gawain sa labas. Bumantong hininga si Thea. Inaasahan niyang mamuhay ng payapa kasama si James. Sa kasamaang palad, malayo pa ang araw na iyon. Sa katunayan, naramdaman niyang hindi na ito darating. Ang mag-asawa ay nakatayo sa bangin na magkahawak kamay habang nakatingin sa mga extraterrestrial demons sa loob ng madilim na ambon. Biglang may lumapit na guard at lumuhad sa lupa. Mag-ulat. Lumingon si James at nagutos, go on. Si Zayden mula sa Dooms at ang mga powerhouse na nakipag-alyansa sa kanila ay nagsimulang makipagkumpetensya sa amin para sa teritoryo. Ang kanilang mga tropa ay higit na makabuluhan sa bilang kumpara sa atin. Bukod dito, ang kanilang pangkalahatang lakas ay mas malakas din. Sinakop nila ang halos kalahati ng distrito, samantalang halos 1/4 lang ang nasakop natin. Kumunat ang noo ni James matapos marinig ang report. Sobrang sakit ng ulo ni Zayden. Tanong ni Thea, ano ang balak mong gawin? Sumagot si James, magpadala ng salita para kina Henrik, Yardos, at ang iba pa na bumalik sa base. Kailangan nating pag-usapan ang mga countermeasures. Ang lahi ng tao ay nasa isang dehado laban sa Dooms at kanilang mga kaalyado. Ang mga kapangyarihan ng tao na ipinadala upang sakupin ang iba pang mga universo ay bumalik sa kanilang base. Ungol ni Henrik, I think we should just wipe out them out. Masyadong maraming gulo si Zayden. Ang pagpapanatiling buhay sa kanya at sa iba pang mga powerhouse na pumanig sa kanya ay magiging mas komplikado ang mga bagay para sa amin. Lumingon si James kay Yardos at nagtanong, ano sa palagay mo? Nag-isip sandali si Yardos at sumagot, sang-ayon ako kay Henrik. Kung gusto nating alisin ang mga extraterrestrial demons, dapat muna nating lutisin ang ating panloob na alitan. Kung patuloy na nakikialam si Zayden, ang pagtanggal sa kanila ay magiging mahirap.
Kabanata 596 na lahat ay nagpahayag ng kanilang pag-aalala tungkol sa lihim na pagbabalak ni Zayden laban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang na beses na ipinakita ni Zayden ang kanyang tusong panig. Bukod dito, tinulungan siya ni Zizel, isang master manipulator. Kaya naman, naramdaman nilang kailangang harapin ang alyansa ni Zayden sa lalong madaling panahon. Sa huli, nagkakaisang napagpasyahan na lalaban sila sa kanyang alyansa. Kung gayon, digmaan ito. Tumayo si James, tumingin sa malayo, at inihayag. Ipadala ang lahat ng aming puwersa upang sakupin ang mga universo na nasakop ng Dooms. Kung magpapadala sila ng mga tropa para pigilan tayo, diretso tayo sa pakikipaglaban sa kanila. Sabi ni Thea na nakatayo sa tabi niya, hindi ka ba masyadong nagmamadali, James? Ang kabuuang lakas ng alyansa ng Dooms ay hindi dapat maliitin. Nakangiting sabi ni James, it won't be a problem. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kanilang kabuuang lakas. Mayroon kaming ilan sa pinakamalakas na powerhouse sa aming panig. Kahit isa lang sa kanila ay makakalaban ng buong hukbo ng mag-isa. Dahil personal na nagpasya si James na lumahok sa labanan, hindi na nagsalita pa si Thea para pigilan siya. Sa utos ni James, sinimulan ng mga tao na tipunin ang kanilang mga tropa at ang hukbo ng mga universo na kanilang nasakop. Hindi nagtagal, maraming mga primitive na nilalang mula sa iba't ibang universo ang nagtipon. Gayunpaman, ang mga aksyon ng mga tao ay binabantayan ng mga especially iyan ng Dooms. Sa punong tanggapan ng Dooms, isang pulong ang nagaganap. Nagsimula na ang human race na tipunin ang kanilang mga tropa. Pinamumunuan ni James ang mga tropa para sakupin ang mga universo na nasakop natin. Nag-aalalang sinabi ni Zayden, si James lang ang kayang makipaglaban sa buong hukbo. Isang matandang lalaki ang same time na nagsabi, hindi tayo maaaring magkaroon ng direktang paghaharap sa kanila. Kung hindi, ang aming panig ay mabilis na bababa sa bilang. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, sinabi ni Zizel, huwag nating ipadala ang sarili nating puwersa. Sa halip, hinahayaan namin ang mga primitive na nabubuhay na nilalang ng Orstellan Realm na labanan ang mga tao. Samantala, kailangan nating hanapin ang dakilang commander ng extraterrestrial demons at makipag-alyansa sa kanya. Ito lang ang pagkakataon nating sirain ang human race. Ginagawa ng Dooms ang lahat para pigilan si James na maging pinuno ng Orstellan sect. Umalis si Zizel sa lungsod at nagtungo sa Dark World sa labas ng distrito. Gayunpaman, napapaligiran siya ng mga halimaw. Paulit-ulit niyang inulit ang layunin ng kanyang pagbisita. Gayunpaman, ang halimaw ay walang malay at hindi niya maintindihan. Ang mga halimaw ay walang humpay na umatake at nagdulot ng matinding pinsala sa kanya. Habang nakikipaglaban, patuloy siyang sumisigaw, tumigil ka. Nandito ako para makilala ang iyong dakilang commander. May nakakapagsalita ba? Halika at salubungin mo ako. Biglang napaatras ang mga halimaw sa paligid niya, at nawala ang itim na ambon. Ilang sandali pa, isang malabong figure ang lumitaw sa paningin. Ang malabong figure ay unti-unting napalitan ng isang lalaking nakasuot ng itim na roba. Mukhang nasa 20s na siya. Tumingin ang lalaki kay Zizel na may nakakatakot na ngiti. Gumaan ang pakiramdam ni Zizel matapos makitang may sumulpot sa wakas. Inipon niya ang kanyang lakas at mabilis na pinagaling ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, lumapit siya sa lalaki, niyakap ang kanyang mga kamay, at magalang na sinabi, narito ako sa ngalan ng Alliance Army upang makita ang iyong dakilang commander at magmungkahi na magsanib puwersa. Kakaibang tumingin ang lalaki kay Zizel at nagtanong, magsanib puwersa. Paano mo gagawin iyon? Sumagot si Zizel, bubuksan natin ang formation at papasukin ang extraterrestrial demons. Ang aming kalagayan ay napakasimple. Kailangan namin ng tulong sa pagsira sa human race. Tinitigan ng lalaki si Zizel nang may pag-iisip. Talagang makapangyarihan ang porma sayon. Matagal na silang umaatake ngunit hindi makagawa ng anumang pag-unlad upang masakop ang distrito. Tanong ni Zizel, sino ang namamahala sa pag-atake sa distritong ito? Kabanata 597, sundan mo ako. Sumenyas ang lalaki kay Zizel, tumalikod, at nagsimulang maglakad palayo. Sinundan ni Zizel ang lalaki sa Dark World. Matapos maglakad ng mahabang panahon,
isang napakagandang itim na palasyo ang lumitaw sa paningin. Maraming gwardya na nakasuot ng itim na damit ang nagbabantay sa palasyo. Huminga ng malalim si Zizel matapos maramdaman na ang kanilang cultivation base ay nasa Chaos Elemental rank. Dinala siya ng lalaki sa isang bakanteng bulwagan ng palasyo. Bigla siyang lumuhad sa isang tuhod at sumigaw, "Sir!" Inikot ni Zizel ang bakanteng bulwagan. Gusto niyang malaman kung ano ang hitsura ng dakilang commander ng extraterrestrial demons. Ang Orstellan Realm ay isang projection ng panahon noong unang inatake ng extraterrestrial demons ang Endlos. Kaya, hindi alam ni Zizel kung sino ang dakilang commander. Alam lang niya ang tungkol sa dakilang commander na nanguna sa ikalawang paglusot sa Endlos. Isang itim na ambon ang lumitaw sa bulwagan, at isang boses ang nagmula rito. Anong problema? Tumayo ang lalaki, itinuro si Zizel, at sinabing, siya ay nagsasabing siya ay isang mensahero ng Alliance Army at narito upang makipagsanib puwersa sa atin. Naramdaman ni Zizel ang isang malakas na aura na tumatagos sa hangin. Kahit na siya ay pumasok sa Chaos rank, ang aura ay mapang-api, at hindi niya ito mapigilan. Ang kanyang mga tuhod ay nakayuko sa ilalim ng presyon, at siya ay lumuhad sa lupa. Nanginginig siya sa takot at galit na sinabi, "Sir, nandito ako para magsanib puwersa." Magsanib puwersa. Isang paos na boses ang nanggaling sa itim na ambon. Napaawang ang labi ni Zizel at nagpaliwanag, "Oo. Mayroong isang powerhouse sa mga tao. Sinusubukan niyang pag-isahin ang distrito upang labanan ang iyong hukbo. Hanggat nakikipagtulungan ka sa amin, maaari naming sirain ang mga ito ng magkasama." Ang tao ba ang nanalo sa labanan sa labas ng distrito? Mabilis na sagot ni Zizel, "Oo, siya yun." Ang pangalan niya ay James Caden. Siya ay isang napakalakas na magsasaka. Alam ng mga extraterrestrial demons na nagtatago sa dilim ang matinding labanan sa pagitan nina James at Taran at binibigyang pansin nila ito. Si James at Taran ay nagpakita ng matinding lakas. Maging ang dakilang commander ay walang tiwala sa tagumpay laban sa alinman sa kanila. Sinamantala ni Zizel ang pagkakataon at nagtanong, "Maaari mo ba akong makita ang iyong mukha, Ginoo? Gagawin nitong mas epektibo ang ating pagtutulungan." Kapag naka-recover na si Taran sa mga injury niya at nakipagsanib puwersa kay James, hindi namin sila matatalo kahit magtulungan kami. Ang itim na ambon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa bulwagan. Maya-maya, nag-ipon ito at nabuong isang medyo may edad na. Napabulala si Zizel, "Ikaw ba?" Tumingin ang lalaki kay Zizel at nagtanong, "Anong problema? Nakita mo na ba ako dati?" Gulat na gulat at hindi makapaniwalang tinitigan ni Zizel ang lalaking nasa harapan niya. Hindi niya akalain na siya ang dakilang commander ng extraterrestrial demons na nanguna sa unang pag-atake sa Endlos. Kabanata 5078 Nagkaroon ng napakasalungat na pakiramdam si Zizel matapos malaman ang pagkakakilanlan ng dakilang commander ng extraterrestrial demons. Huminga siya ng malalim at sinabing, Hindi. Maaari ko bang tanungin ang iyong pangalan?" "Ito ay Lerex Mavta." Magalang na tinawag siya ni Zizel, "Sige, Sir Lerex. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa iyong plano," tanong ni Lerex. Ipinaliwanag ni Zizel, "Tutulungan ka naming buksan ang porma sayon mula sa loob at payagan ang iyong hukbo na makapasok sa distrito. Makapangyarihan talaga si James, kaya kailangan ka naming sirain ang human race." Tumingin si Lerex kay Zizel at mahinahong nagtanong, "Ano ang makukuha mo dito?" Kalmadong sagot ni Zizel, "Wala. Ayaw lang namin na magkaroon ng kapayapaan ang mga tao." Matapos magkasundo, nagsimulang pag-usapan ng dalawa ang isang detalyadong plano. Medyo diretso ang kanilang plano. Bubuksan ng Alliance Army ang porma sayon at pahihintulutan ng extraterrestrial demon sa loob ng distrito. Pagkatapos, haharapin ng extraterrestrial army si James at ang human race. Kung paano aalisin si James at ang human race, bahala na si Lerex. By the way, bago umalis, pinaalalahanan siya ni Zizel, "Kapag nagpakita ka, mainam na magsuot ka ng disguise, kung hindi, ang iyong reincarnated self ay magkaproblema." Natarante si Lerex sa sinabi niya, hindi sigurado kung bakit ganoon ang sasabihin ni Zizel. Hindi na binigyan ni Zizel ng karagdagang paliwanag si Lerex dahil malamang na hindi siya maniniwala sa kanya.
Hindi makapaniwala si Lyrex na ang kanyang extraterrestrial army ay natalo na at napilitang umatras. Hindi rin niya madaling tanggapin na sila ay nasa loob lamang ng isang ilusyon ng nakaraan na nilikha ni Lady Tahila gamit ang kanyang kapangyarihan. Tumalikod si Zizzle at lumabas ng bulwagan. Nakahinga siya ng maluwag at bamulong, hindi ko inaasahan na ikaw ang dakilang commander ng extraterrestrial demons. Napakahusay mong itinago ito at hindi mo inilantad ang iyong sarili kahit noong ikalawang pagsalakay ng extraterrestrial demons sa Endlos. Bahagyang ngumiti si Zizzle, nasisiyahang malaman ang pagkakakilanlan ng dakilang commander. Sa hinaharap, magkakaroon siya ng isa pang kalamangan. Makakakuha siya ng maraming benepisyo kapag sumalakay muli ang mga extraterrestrial demons. Hindi nagtagal, umalis siya sa Dark World. Samantala, ang serye ng mga kaganapan ay nagdulot ng pagkalito sa mga powerhouse ng Orstellan sect. Anong nangyari? Bakit hindi natin makita kung ano ang ginagawa ni Zizzle sa Dark World? Ito ay kakaiba. Dahil nasa loob pa siya ng Orstellan realm, dapat ay nakikita na natin ang lahat. Kumunat ang noo ng mga disipulo ng Orstellan sect. Mahigpit ding nakakunot ang mga kilay ni Haring Marcy Ice. Tumingin siya kay Cray at nagtanong, tungkol saan iyon? Matapos itong pag-isipan, sumagot si Cray, tiyak na may mahiwagang kapangyarihan na humahadlang sa atin na makita ito. Ang taong pumipigil sa atin na magkaroon ng pananaw sa mga bagay na ito ay dapat kasing lakas ni Lady Tahila. Pinipigilan niya kaming makita ang taong nakilala ni Zizzle sa Dark World. So isang powerhouse sa sovereign rank ang nakikialam. Sumimangot si Haring Marcy Ice at bamulong, kailangan kong malaman kung sino ang nakilala ni Zizzle sa Dark World. Si King Marcy Ice ay isang powerhouse sa tuktok ng Chaos Completer rank at lumikha ng Marcy Ice Path. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagpasok sa sovereign rank. Naniniwala siya na maaari niyang lampasan ang kapangyarihan ng isang powerhouse sa sovereign rank at makakuha ng insight sa usapin. Sa sandaling iyon, biglang tumaas ang kanyang aura. Ang kanyang makapangyarihang Zen ay pumasok sa Orstellan realm, sinusubukang hanapin ang katotohanan. Boom! Sandamakmak na kapangyarihan ang sumabog sa kanyang isipan, na nagdulot ng malakas na kalabog. Agad na nag-disperse ang aura niya. Kabanata 5079 na bumagsak si Haring Marcy Ice sa lupa at nagluwa ng isang subo ng dugo. Sabi ni Cray na nasa tabi niya, walang kwenta. Hindi papayagan ng taong nasa likod nito ang sinuman na magkaroon ng pananaw sa mga bagay na ito. Maliban kung naabot mo ang sovereign rank, imposibleng malaman ang katotohanan. Si Haring Marcy Ice ay hindi makapaniwala. Isang hakbang na lang ang layo niya sa sovereign rank, ngunit masyadong malawak ang pagkakaiba ng lakas. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili na sumuko, walang saysay na subukang muli dahil nabigo na siya. Siya ay same time na bamulong, sino nga ba ang dakilang commander ng extraterrestrial demons? Sabi ni Cray, hindi mahalaga ang identity niya. Isa lamang siyang commander at isang sangla sa mas malaking pamamaraan. Ang mastermind talaga ang nakakatakot. Sinusubukan niya ang lahat ng posibleng paraan upang makuha ang Endless Lights at ang Orstellan Art. Tiyak na may nakatago sa kanila na nakakagulat na sekreto. Ang trabaho natin ay pigilan siya. Samantala, pinangunahan ni James ang kanyang mga powerhouse upang salakayin ang mga universo ng Orstellan realm na nasakop ng Alliance Army. Ang kanyang hukbo ay hindi mapigilan at magkasunod na kinuha ang ilang mga universo. Sa kabilang banda, bumalik na si Zizzle sa kanilang punong tanggapan. Maraming powerhouses ang naghihintay sa kanya. Nang makita siya, tuwang-tuwa ang lahat. Nag-aalalang tanong ni Zayden, paano nangyari? Ang iba pang mga powerhouse ay sabik na tumingin sa kanya. Napangiti ng mahina si Zizzle at sumagot, everything settled. Ngayon, dapat nating sirain ang Pormasayon at hayaan ang mga extraterrestrial demons sa distrito. Pagkatapos, maaari nating ipaubaya sa kanila ang natitira. Pagkatapos natin sirain ang formation, panoorin natin silang lumaban. Anuman ang kahihinatnan ng labanan, ang magkabilang panig ay magdaranas ng matinding pagkatalo. Sa huli, tayo ang magiging pinakamalaking mananalo. Ibinahagi ni Zizzle ang mga detalye ng kanilang plano. Haha! Magandang trabaho. Malaki ang naiambag mo sa pagkawasak ng human race. Tumawa si Zayden at pinuri siya.
Napangiti ng mahina si Zizzle, saka sinabing, masyado pang maaga para mag-celebrate. Dapat nating sirain ang formation sa lalong madaling panahon. Nakangiting sabi ni Zayden, mahirap sirain ang formation mula sa labas, pero medyo madaling gawin mula sa loob. Inimbestigahan ko na ang formation. Gumagamit ito ng ilang pangunahing universo bilang core nito. Hanggat maaari nating mahanap at sirain ang mga mata ng formation, maaari nating i-deactivate ang formation. Kung gayon, iiwan ko ito sa iyo. Umalis si Zizzle pagkatapos mag-iwan ng ilang salita. Nagtungo siya sa kanyang pansamantalang tirahan at nagsimulang gumawa ng plano para sa susunod na pagsalakay ng extraterrestrial demons upang makakuha ng sapat na benepisyo. Samantala, mabilis na nag-ayos si Zayden. Inutusan niya ang mga powerhouse na hanapin ang mga mata ng mga pormasayon at sirain ang mga ito. Bagamat nasakop na ng human race ang maraming universo, kailangan pa nilang sakupin ang lahat ng ito. Sa makatuwid, nagkaroon ng sapat na oras ang Alliance Army para sirain ang mga mata ng formation. Habang si James at ang kanyang hukbo ay patuloy na sinasakop ang mga universo ng may napakalaking puwersa, isang malakas na dagandong ang biglang nagmula sa isang tiyak na universo. Boom! Naramdaman agad ni James ang pagbabago-bago ng pormasayon at ang paghina ng kapangyarihan nito. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon, at nagmura, mga bastos na yun. Napansin din ng ibang powerhouses ang paghina ng formation. Sinusubukan ng Alliance Army na sirain ang formation. Anong dapat nating gawin? Sa sandaling hamina ang pormasayon, hindi ito magiging epektibo laban sa extraterrestrial army. Ang buong lungsod ay mawawala ng proteksyon ng pormasayon, at ang mga extraterrestrial demons ay papasukin mismo. Sa ating kasalukuyang lakas, wala tayong pagkakataon na maitaboy sila. Matatapos ba ang pagsubok ng Orstellan Realm nang walang sinumang matagumpay na makapasa sa paglilitis? Wala bang magiging pinuno ng Orstellan sect at makakuha ng Orstellan art? Anong gagawin natin ngayon, James? Nag-alala ang mga kapangyarihan ng tao at bumaling kay James para sa isang solusyon. Kabanata 5100 nag-isip sandali si James at sinabing, huli na ang lahat para pigilan silang sirain ang mga mata ng pormasayon. Sa lalong madaling panahon, ang pagbuo ay masisira. Dapat tayong maghanda para sa isang direktang paghaharap sa mga extraterrestrial demons. Boom! 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 Ang mga serye ng mga pagsabog ay naganap sa mga pangunahing universo ng distrito, na makabuluhang nagpapahina sa pagbuo. Ang pormasayon ay hindi na kayang labanan ang mga pag-atake ng extraterrestrial army. Sa isang maikling sandali, ang mga extraterrestrial demons ay lumabag sa pormasayon. Maraming halimaw ang bumuhos sa lungsod at nagsimulang umatake sa distrito. Sumigaw si James, bigyan mo ako ng mapa. Agad na tinawag ni Thea ang isang ilusyon na imahe ng mapa ng distrito. Pagkatapos tingnan ni James ang layout ng distrito, sinabi niya, masyadong maraming halimaw. Ang mga universo ay mabilis na matatalo at masasakop. Ang mga primitive na nilalang na nabubuhay sa Orstellan Realm ay mapapawi sa napakaikling panahon. Isang pangunahing universo lang ang sinasakop namin. Itinuro ni Thea ang isang universo sa gitna at sinabing, dito. Ang universo na ito ay isa sa mga core ng Orstellan Realm. Ito ay dapat na sapat na malaki. Tumango si James at sinabing, sige. Retreat muna tayo sa universe na ito. Hanggat nabubuhay pa tayo, hindi tayo natalo sa laban na ito. Sumimangot si Wyatt at nagtanong, paano ang mga primitive na nilalang sa Orstellan Realm? Sagot ni James, projections lang sila. Iligtas man natin sila, hindi nito mababago ang kanilang kapalaran. Hindi tayo mapakali sa kanila ngayon. Dapat tayong umatras ngayon, pagkatapos ay gumawa ng plano. Let's go, utos ni James. Ang mga tao ay agad na lumikas sa pangunahing universo. Ang sansinukob ay napakalaki at may hindi mabilang na mga kalawakan, bawat isa ay may milyon-milyong mga planetang matitirahan. Ang mga kapangyarihan ng human race ay nagtipon sa isang espiritual na bundok sa isang pangunahing planeta sa gitnang rehiyon ng universo. Nagkita-kita sina James, Thea, ang Ancestral Blood Master, Windale, Yardos, Henrik, Winton, Cedris, Wailia, Sachi, Whale,
at ilan pang powerhouses. Nakiisa rin si Wyatt sa kanilang pagkikita. Thea, Wyatt, tinignan ni James ang mga powerhouse sa hall. Tumingin ang mga powerhouse kay James, naghihintay ng kanyang order. Sa mga primitive na nilalang na nabubuhay sa Orstellan Realm, medyo marami ang mga powerhouse. Dapat nating mabilis na makipag-ugnayan sa kanila at tipunin sila sa sansinukob na ito. Dapat silang magkaroon ng ilang mga powerhouse sa ilalim din nila. Kailangan nating gamitin ang puwersa ng Orstellan Realm. Ipunan sila sa sansinukob na ito, at maghanda para sa huling pakikipaglaban sa mga extraterrestrial demons. Mabilis na gumawa ng plano si James. Alam niyang hindi sapat ang kabuoang lakas ng human race para labanan ang extraterrestrial demons. Ang kanilang pinakamahusay na pagbaril ay ang pag-isahin ang mga puwersa ng Orstellan Realm.